Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Vice President Sara Duterte meron ng warrant. Congresswoman Kimbo at Congressman ng 6th District ng Manila, si Congressman Benny Abante, umatras dahil kinasuhan na. Tila ba nabahag ang bayag nitong si Atras? Dito nga natin makikita mga kaibigan na at question kung bakit merong warrant itong si Vice President Sara Duterte. Ngunit ang ating mga sources o mga pagkakatiwalaang mga tagapagbigay ng mga balitang ganito ay hindi pa kinukumpirma mga kaibigan kung totoo nga ang warrant na ito. Dahil alam naman natin mga kaibigan na bakit magkakawarrant itong si Vice President Sara Duterte kung wala namang naipatong kaso sa kanyang ulo. Ito namang mga miyembro ng quad convicted na si Benny Abante at Stella Kimbo ay tila ba nabahag ang kanilang mga yagba dahil nga mga kaibigan ay napatunayan nga ang kanilang mga anomalya na pinagagawa sa budget ng ating bansa kung saan mga kaibigan ang pera na galing sa kaban ng bayan ay tila ba ninanakaw nila at ibinubulsa at pinangbibili ng mga anong bagay patungkol sa kanilang mga luho. Kaya na lamang mga kaibigan ay hindi maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga opinyon at mga hinaing. Hindi pwede kasuhan at warrant ang Vice President at President. Wala yan sa saligang batas. Exempted yan sa kaso. Embellishment lang ang pwede gawin sa executive branch, yan ang konstitusyon ng Pilipinas. Anong kasalanan ni Vice President Sara? Bakit kung totoo may warrant arrest daw saan ba galing ang warrant of arrest? Magkakagulo talaga kung talagang may warrant si Vice President Sara. Wala namang ginagawang katiwalian ang VP Sara. Yung mga crooks ang dapat mabigyan ng warrant. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago pa naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Muli po, maraming salamat and God bless. Na kung saan, eto na nga. Ito yung sinabi ni BP Sara noon, no? Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Bago pa man kami naging running mate, hindi kami nag-uusap. Nag-usap lang kami during the campaign at dahil sa trabaho noon. So, samantalang sumagot naman po si Uncle Joe Marcos, ay, hindi pala si Pres Marcos Jr. na always thought that we were friends but maybe I was dead. So dito galit na galit po. Uy, ano yun? Dito po galit na galit po yung mga netizen sa post sa sinabi ni Marcos Jr. na to. At dito nga may sinabi itong si Kim Shok Tong. Oy, may galing shoutout pala dyan kala Boss Randall and Madam, Mami Teresa Arong, Ate Anarot, magpagaling ka. Kaya kay Boss Diego Latigo, eto may comment dito. Tawag-tawa ako. Sabi niya rito, wait lang, asan na ba yan? Punta natin. Sabi niya rito sa comment, ito. Oy, asan yung comment mo? Bakit nawala? Dito tayo mapunta sa mismong kay Tucker. Hanapin natin dito yan. Sabi niya rito, asan na? Oy, sabi, gunggong! Ina mo! Bangag! Akala mo magkaibigan kayo. Tinitira patalikod ang kaibigan mo sa mahabang panahon pero wala kang ginawa. Ulul!
Grabe, no? Tingnan niyo yung comment, no? Grabe, no? Ulul, sabi ni Sir Diego Latigo, no? Di totoo naman kasi, may point naman din yung sinabi ni Sir Diego dito na kung talagang magkaibigan kayo, ang tagal-tagal nang binabanatan yung kaibigan mo at alam mo naman na wala naman talagang wala naman talagang dahilan para banatan at usigin yung kaibigan mo na isa na dahilan ng pagkapanalo mo, bakit hinayaan mo? So sa madaling salita, kagustuhan mo din talaga naman yun. At ngayon, hanggang ngayon, hindi mo pa rin binibitawan yung sinasabi na na tawag dito na magkaibigan kayo. At ito nga, sinabi nga ni Pangulong Marcos na inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na medyo nadismaya siya sa pahayag ng pangalawang Pangulo na Sara Duterte sa nagsabing hindi sila kailanman naging magkaibigan kahit na magkasama sila sa eleksyon. So yun naman talaga ang din ng totoo. Ngayon, hanggang ngayon, inaano pa rin ni Marcos yung, syempre, alam mo naman to, iwas pusoy din tong mga to eh. Kaya nga kawawa nga yung mga ginagamit ng mga to, katulad yan, yung mga baby crocodile dyan. Kasi nga yung mga baby crocodile yung mga napuputukan ng galit ng taong bayan. Excuse me po. Nabuhay. Napuputukan ng taong bayan kasi nga hindi naman talaga to bumabanat itong si Marcos mapatungkol kay Sara. Dahil alam niya talagang marami talagang mambabati ko sa kanya, no? So ngayon, parang nagmaang-maangan na naman ho dito si Marcos. Anak ng teteng, presidente ka, di mo alam ginagawa ng mga bataan mo. Eto naman, sabi ni Roulette Hodila. Sabi niya naman, haha, patawa ang bangag. Siya pa talaga ang may piling na decide. Sabi ni Hope Lee, hindi naman talaga sila niyan personal na magkakilala. Nagkakilala lamang yan sila time pag-eleksyon. Siguro di lang kasi mahilig umamin ang person. Gusto niya laging kasinungalingan na hahaha. Di ba, mismo sa bunganga na ni Amy Marcos na nag-audition daw nga sila. Marami nga daw nakapila kay BP Sara na gustong maging running mate sa eleksyon. Ito si BP Sara nga, wala na nga talagang balak. Ang gusto lang ni BP Sara is pagpatuloy at pangalagaan ng pagiging mayor sa Davao. Kaso nga lang dahil alam mo naman yung kung tayo nga nabilog kahit na Vice President attorney yan si BP Sara, kahit papano sa galing mambilog ng nila Marcos, talagang mapapaniwala si BP Sara. At napaniwala din naman din tayo. Kaya ang dami nabudol no? So siguro may mga pangako na yun nga yung katulad niyan yung mga sinabi ni BP Sara na pangako ni Marcos sa kanya na hindi nga natupad. Na dalawang pangako na lang na lamang yun pero hindi natupad-tupad ni Marcos. No, kaya nga siguro nakumbinsi nila si BP Sara dahil nga matindi mang bola itong si Marcos. Eto, sabi niya, totoo naman kasi nga kapatid niya kinausap kay BP Sara noon kaya hindi talaga magkaibigan Kung magkaibigan kayo ni BP Sara, bakit mo hinayaan ng pinsan mong si Tambi na gurgurin si Sara? Sabi naman ni Noel Noriel Sigarang. Yan. Dito sabi ni Shirley Bautista, budol kaya dapat nakikinig talaga sa magulang. Lesson learned. Sabi ni Oscar Charlie, pa-victim. Sabi ni Marisa, galing mang-gaslight ng mangga. Wala mo lang pumapabor dito sa sinabi ni Marcos. Grabe naman kayo, wala mo lang pumapabor. Grabe naman kayo. Di ba, sinabi na mismo yan inamin mismo yan ni Amy Marcos na nag-audition sila
No, ang hirap nga daw papayagin ni BP Sara kasi nga wala na nga talagang planong tumakbo si BP Sara sa pinakamataas na posisyon. Kaso nahikayat nga siya nitong magkapatid na to, kaya ang nangyari tumakbo na lang si BP Sara. Ay ang gusto nga, diba, nabanggit pa nga ni Amy Marcos President dapat si BP Sara tapos Vice President si Marcos. Kaso nga lang sa hindi namang gahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte, kaya ang ginawa, nagpalit sila ng posisyon. Si Marcos ang presidente, siya ang Vice President. Akala niya naman tutuparin yung pangako niya ni Marcos sa mga Duterte, kaso hindi niya naman tinupad. At mas minahal niya pa nga yung mga adik. Kaya yun, nagkalechi-lechi na ang kanilang friendship. Talagang hindi totoo naman yun, wala naman talagang may kitang pagkaano talagang pinakisama ni BP Sara, kaso walang paikisama yung kasama niya, kaya wala tayong magagawa. Samantalang eto na nga, panoorin natin to, no? Eto sa dulo ng video natin, panoorin natin yung si BP Sara may warrant. Dito muna tayo kay Kimbo. Oy, wag kayong malis ha. Panoorin natin yung about dun sa warrant. Oy, mamaya na. May warrant of arrest daw etong si BP Sara. Ano naman pakulo yan? So ito, panoorin natin. Viral matapos mabulgar ang questionable yaman or questionable, no? Tama nga. Yaman ni Stella Kimbo tuluyan ng kinasuhan. Paktay kayo dito Okay, play. Matapos pag-initan ang naging budget briefing sa Office of the Vice President at unti-unting malantad sa publiko ang lahat ng mga diumani-baho ng kongresista. Marikina Representative na si Stella Kimbo tuluyan ng kinasuhan sa ombudsman. Naku po. Mukhang isa-isa na nga raw tutugisin ng karma ang mga kontrobersyal na mambabatas katulad ng Representative na si Stella Kimbo dahil matapos makagirian at di umano'y ipitin sa budget ng OVP ang Vice President na si Sara Duterte, tila nabunyag ang tunay nitong pamumuhay at ang mga di umano'y milyones itong ari-arian. Matapos lamang ang ilang araw nang maghain ito ng kanyang COC sa pagka-mayor, tila isang dilubyo ang dumating sa Marikina Representative. Mismong ang opisina ng ombudsman ang kumumpirmang kinasuhan ng ordinaryong Pilipino ang controversial Marikina Representative na si Stella Kimbo nang dahil sa kanyang lavish lifestyle at di umano'y questionabling ari-arian kung paano raw nilo nabili ang mga milyones na gamit kahit pa tila ilang taon pa lamang ito bilang mambabatas. So yun, pwede pala yun, no, na kahit tayo na mga normal, mga pangkaraniwang tao lang, pwede tayong maghain ng kaso sa ombudsman laban dito sa mga politiko. Kahit ako ngayon ko lang din to nalaman so DDS, alam na. Joke lang, easy. Alam nyo, sa mga congressman yan, hanggat hindi nyo sinasagot, kasi gusto nyo rin, diba, lagi nyong binabanggit kay BP Sara, sagutin. Sagutin yung mga katanungan. Ngayon, katanungan naman ng taong bayan. Hanggat hindi nyo sinasagot yan, yung mga sinasabi, yung mga kumakalat na issue mapatungkol sa inyo na may mga ganyang kayong kayamanan at talagang nabulgar na sa social media, hindi talaga hihinto yan Hindi hihinto yan at hindi yan titigil. Tuloy-tuloy yan hanggat nakikita kayo at hanggat binabanatan nyo or hanggat may mali silang nakikita sa inyo, talagang tuloy-tuloy yan. Hindi yan matatapos. Ngayon, kung gusto nyo matapos yan is sagutin nyo lahat ng katanungan ng kasi syempre nakakapagtaka nga naman na dati kang teacher na nakapag-asawa ka rin ng na hindi naman din marangya sa buhay ng gusto, biglang may mga ganung kagamitan na hindi talaga mabibili ng isang congressman sa kanyang sinasahod, congresswoman sa kanyang sinasahod sa gobyerno. Magkano lang naman sahod ng nasa 200k lang ang mga congressman.
congresswoman, ganun din. Pinakamataas, 300K. So, paano mo mabibili yung 4 million na bag sa 200K na sahod mo? Ano ba yan? Hindi ka kumakain? Wala kang binabayaran ng mga bills? Wala kang binabayaran na mga katulad niyan, mga ginagastos nyo sa pang-araw-araw? Hindi ba kayo kumakain ng magpapamilya? Diba? Doon nagtataka yung mga tao na bakit ganyan kayo karangya? Bakit ganyan kayo kayaman? Samantalang napakababa naman ng sahod nyo. Hindi nga umaabot. Okay sana kung yung sahod nyo sa gobyerno ay umaabot ng 1 milyon. So kahit na nga kahit 1 milyon yung sinasahod nyo buwan-buwan sa gobyerno, parang napakalayo pa rin isipin na mabibili nyo yung ganung kamamahal na mga gamit. Kaya ito, hindi matatapos to, malamang sa malamang may susunod pa dyan. May mga ilan pang mga ordinaryong Pilipino na maghahain ng kaso laban dito sa mga kongresista na to. Kasi nga hanggang ngayon parang nilalantad at parang wala na nga silang pakialam na kung questionin sila. Kasi talagang lantaran na sila kung magsuot ng mga nila, kung magpakita sila o magyabang ng mga mamahaling mga kagamitan nila. Diba? So dating nagta-tricycle to customize band na nga daw. O katulad ng ni Bishop Benny na may 18 million bulletproof na sasakyan. Diba? O saan din napunta yun? Kaya medyo napapaisip din ng taong bayan na, hindi pala medyo, talagang napapaisip ng taong bayan na bakit meron kayong ganyang kayayaw? Ba't ganyan kayo kayaman? Okay, tuloy. Sa nasabing kaso, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila noong October 1, 2024 ang kasong inihain laban sa Marikina representative na ipiniliwanag naman ng isang social media influencer na si Jennifer Hingo. Ayon sa kanyang public post, I'm glad to see ordinary citizen filing complaints with the Office of the Ombudsman challenging the extravagant lifestyles of members of the House of Representatives. The first complaint was against Stella Kimbo, and I hope this momentum continues reaching others like Benny Abante and beyond. Matatanda ang unang binatikos ang Marikina representative na si Stella Kimbo matapos tila pag-initan at di umunay maging bias sa pagdinig ng deliberasyon sa budget ng OVP ni Vice President Sara Duterte. Magmula na nito, minanmanan na siya ng taong bayan at nadiskubre ang tila nakakalulang yaman nito. Hindi nga raw aakalain ng Marikina representative na ordinaryong Pilipino ang nagsampa ng kaso laban sa kanya. Hindi man raw niya inaasahan, ngunit mukhang dito na raw siya malilintikan. Paktay na. Narito ang buong detalyadong balita kung saan kumpirmadong kinasuhan na sa Ombudsman ang Marikina representative na si Stella Kimbo matapos matimbog ang kanyang mga tingin questionabling ari-arian at magara nitong pamumuhay. Narito at panoorin ang full video. Oh, what's up guys? May good news ako sa inyo guys. Ito ay good news para sa ating mga nag-init ang ulo dito kay Kimbo. Ayan guys, may post si Tio Moreno. Ang sabi diyan, I'm glad 2 days ago pa pala to, no? 2 days ago, sabi niya, I'm glad to see ordinary citizens filing complaints with the Office of the Ombudsman challenging the extravagant lifestyle of members of the House of Representatives. Oh, sinong mga nag-init sa inyo dito nung makita ninyo ito si Kimbo na talagang walang joke, nakalkale extravagant lifestyle ng kongresista. Ayan, the first complainant was against Stella Kimbo and I hope this momentum continues reaching others like Benny Abante and beyond. Oh, ganyan dapat, no guys? Mukhang ito si Kabayang nag-file na rin guys, mukhang bigatin din. Hindi ka basta-basta magpa-file diyan kung ikaw walang panggastos guys. Kailangan meron kang abogado or isa kang abogado. Kailangan may pantustos diyan. Tama yan guys. Dapat isampahan talaga ng complaint yung mga yan, yung mga kongresista, yung mga politiko natin diyan, akala mo kung sinong bilyonaryo. Kita ninyo?
Ayan, kasama si Abante na palaging buhay salita ng Diyos, di naman kayang sa buhay. Sino pa ba mga mayaman dyan? Yung extravagant, may isa pang babae ako guys nakita, parang yung sa Palawan. Ano, si Bernus, congresswoman ng ano yun, kung yung tinutukoy dito ni Kuya, congresswoman ho ng ano yun, congresswoman ng Abra, na tumalo ho kay, Stella Kimbo at Benny sa payamanan. Oo, congresswoman na yun, congresswoman na Bernus na mayroong 19 million na bag. So i-type natin kung Bernus issue. Kung Bernus issue. Marami to, no? Maraming Bernus issue. Ito, type natin yung sinasabi ni Sir. Ito yung tumalo kay Ito yung tumalo kay tawag dito. Ito yung tumalo kay Kimbo at Benny. Pero mamaya na natin pakita yan. Tuloy muna natin to. Yata yun. Palawan nga ba yun? I-correct nyo na lang ako kung nakalimutan ko na yung mukha nun. Sino pa? Naku, napakarami guys ang mga lifestyle chick dyan. Tunay na husay. Maganda tong mangyayari guys. Sana'y mag-prosper tong pinail na kaso na to. Itong lifestyle chick na to. Sana'y magtuloy-tuloy guys. Nang sa ganon ni ang mga crooks dyan sa Congress. Tumino. Abay, tindi ang kaliwat ka ng nakawan Pero ako okay din sa akin yun na talagang magkaroon ng ganyan. Sana hindi lang itong isang taong to sana madagdagan pa. Hindi kasi alam nyo napakahalaga yun na maimbestigahan. Hindi naman totaling pang babalahura sa kanila or pang babastos. Sa tutusin nga happy pa nga sila, nangangampanya nga sila ngayon Pero mapakaganda yon na mapaimbestigahan kung saan galing yung kayamanan nila. Kasi nga, sobrang nagtataka yung taong bayan na bakit ganun ang yaman nyo, dating teacher ka lang. Yung binabanggit kanina ni Kuya, ito yun. Ito siya, yan. Yan siya, si Congressman, It's a girl of Congressman Kong Estela Kong Ching Bernus of Abra. Na merong grabe yung bag na yan. Wait lang, paano ba makita? Tingnan natin paano ba hindi masumi? Pero yan may kita nyo dyan sa... Uy, bakit wala siya? Hindi siya nakikita. Dito pala, wait lang, ito sa isa pala. Dito natin siya may kita. Yun! Yan, may kita nyo na merong... paano pa? Wala siyang zoom. Ganun na lang siguro. Yan ito yung sinasabi kanina ni Kuya na isa pa sa pinaka sa tutusin dapat isa pa din to si Benny tsaka si Kong Bernus. Yan grabe 23 million pesos ang isang bag. Ganun kalupit. Samantalang ito, di ba kanina sinabi ko 19 million yung halaga ng bag. May 23 million pa pala. So ito, 19.5 million pesos ang halaga ng isang bag. So gaano ba talaga? Nagsimula ba to sa sobrang yaman na talaga nito? Baka mamaya mas dihamak na mas mahirap pa to kay Stella Kimbo tapos biglang may ganito ng bag ngayon. At marami pa rito. Ito, may relo siya na nagkakahalaga ng 12.5 million pesos. At meron pa dito na nagkakahalaga ng 17.4 million pesos. Ang sarap maging congressman. Congresswoman pala. Ito rin meron pang 10.6 million pesos na relo. Ang sarap maging congressman. At ang dami, grabe ang dami pala. Akala ko yun lang. Ito may 2.2 million pesos, may 2.8 million pesos na Patek Filipe Word Time 2.2 million pesos, Rolex Day Date 40 na meron na nagkakahalaga naman ng 2.8 million pesos. At meron naman ditong Rolex JMT Master 2 na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos.
At meron pang isa na Rolex Oyster Perpetual Celebration Dial na nagkakahalaga ng 1 million pesos. At dito, ang grabe, ang dami. Gago, kala ko yun. Alam nyo, ngayon ko lang ito nakita ha. Kasi nung na-content ko tong si Bernus, matagal-tagal na. At ang nakita ko lang yung 19.9 million na bag niya. Ito, matindi, ang dami. So, ito, Richard Automatic Winding Lifestyle Playback. 16 million pesos. Meron din Patek na 5.1 million pesos. Meron pa ulit Patek na iba na namang style na nagkakahalaga ng 3.1 million pesos. At ito, may Patek ulit. No? Lady Watch na nagkakahalaga ng 3.1 million pesos. Grabe. Yan lang po yung mga ito yung isa pa sa mga gustong-gustong paimbestigahan ng paimbestigahan ng mga netizen. At siguro baka may mga rin na siguro may maghahabol sa kanila diyan, malamang sa malamang. So grabe, no? Biro mo, milyones, oh. Milyones yung kanilang kagamitan. Grabe, dito ako nalula, oh. 23.4 million pesos. Grabe, kahit, diba? Para kang si tinalo mo pa yung anak ni Atong Ang, eh. Sobrang yaman, no? Grabe. So, mapunta na tayo dito. Kaya na natin yan, eh. Bahala na kayo, eh. Pwede naman pala magkaso sa ombudsman. Sana nga, asikasuin ng ombudsman yan. Eh, ewan ko na lang kung hanggang saan niyang kahit naman na file ng kaso ang mga Pilipino, kung hindi rin naasikasuin, wala rin. So yun, mapunta naman tayo dito. Eto, abante, kay BP Sara lang matapang. Haharapin ng Tatay Digong, umurong ang Yagbols. At eto, dito ko nagtakay, BP Sara may warrant. Ito kaya to? Okay, panoorin na lang natin para lubuso nating pangitsagwa ng mukha ni Kabeni rito. Puta na, tinalo pa yung si Mang Kanor, no? Okay, play. Nanatiling matatag ang mga kongresista sa kanilang stick to the plan na balatan ng buhay, si VP Inday Sara. Halata naman na it's all for the show yung hearing para umepal yung mga gustong tumakbo sa 2025 midterm election. Gusto nilang mag-attend si VP Inday to intimidate her, tapos kapag napikon sila sa sagot ni VP ipapakontempt nila at ipapakulong. Kamailan, nagpadala si VP Inday ng letter sa House of Crocs na hindi siya a-attend sa budget hearing, pero yung head ng legal counsel ng OVP pina-attend niya. Ano pa ba ang gusto nila? Kung ayaw nilang bigyan ng budget, so be it. The budget hearing is for year 2025, pero ang lagi nilang tinatanong kay VP Sara ay yung tungkol sa confidential fund noong 2022, para ipaliwanag niya kung saan ginastos ng OVP yung 125 million pesos at ang tungkol sa... Natatawa ko dun sa picture ni Benny. Normal days, naka 2.5 million na relo. Tapos papalapit ang eleksyon, wala nang suot na relo. Gago! Kita niya, no? Nasa screen. Si Raul din, no? Sa notice of disallowance sa COA na walang pang final na desisyon kung nagamit ba sa anomalya o tama. Feeling ng mga aso ni Tambaloslos. Ay, ito, ang ganda naman ng jacket niya, oh. So, 13,000 ng jacket ni Kabeni. Yung sombrero. Yung tayo na minsan hindi mo rin talaga maiwasan, no? Oo, no? Taga-COA sila at trabaho nila ang mag-audit ng budget. Bakit hindi nila i-audit ang mga sarili nilang opisina at kung saan galing yung perang pinambili nila ng mga mamahaling sasakyan? Yun na nga yung yun na nga yung lagi ko sinasabi na puro kayo sita or kung saan in-audit ng Office of the Vice President yung pera na ibinibigay sa kanila. So dapat para pantay at para patas,
hindi kayo gisahin ng mga supporters ng mga Duterte, is pag-usapan nyo rin yung sa audit ng mga opisina nyo. Na kung saan napunta yung mga budget na ibinibigay sa inyo. Eh lalo ngayon naglabasan yung katulad niyan kanina, di ba? Naglabasan yung lifestyle check ng mga congresswoman at congressman na nagmamahalan nga mga kagamitan. Kaya dapat sa susunod dapat may tumayo din eh. Kaso mahirap kasi dito, hawak ng leader ng committee rin tong mga to eh. So sino mag-iimbestiga? Sino mamumuno na para i-audit din yung mga budget ng mga congressman at congresswoman na to? Wala tayong magagawa. Hermes, LV, Rolex, at pati mga baril ang kapal ng mga pagmumukha nila para hindi makita ang ginagastos ni Speaker Martin Romualdez na 1 billion pesos sa loob lamang ng isang araw dahil Grabe oh. BP Sara spent 125 million in just 12 days. Samantalang kay Romualdez 1.2 million in just 1 day. 2024 ayuda for Dabaweños. sa ayuda. Ngayon itong si Pastor na buwaya na si Benny Abante natatakbo ulit sa midterm election maglalabas daw ng warrant of arrest kay VP Sara kapag hindi ito umattend sa sunod na mga hearing at may plano pang tuloy na i-contempt ang leader na binoto ng 32 million plus na Pilipino. Wow, hindi. Ano yun? Sinabi ni Benny yun? Na mag-ain sila ng warrant of arrest pag hindi sumipot si VP Sara? Hindi, wow. Kapal nung mukha. Kung tayo nakala mo naman, sana 32 million na taong bayan ang bumoto dyan, samantalang kayo, ilan lang ang bumoto sa inyo. Tapos ipapa-contempt nyo, papahuli nyo. Ewan ko lang kung totoo itong, hanapin ko yun ha, kung magkakaroon to ng part 2 ha, kapag nakita ko yung video na yun na may sinabi nga si Kabeni, hindi maganda yun. At hindi tama yun. Sino ka para ipa-warrant of arrest mo? Si VP Sara, samantalang ang daming convicted dyan na nakapaligid sa inyo. At alalahanin mo, kung totoo man to na may warrant of arrest si VP Sara or papatawan nila ng warrant, alalahanin mo ka, Benny, may kaso ka din. Di umano. Sabi nila, na-involve ka daw sa PDAP scam, 189 million. O tas meron ka pang child abuse na kaso. Hindi ko lang po alam kung totoo yun o hindi, pero lalabas at lalabas yan. Alam nyo naman mga marites dito. Mabilis pa sa alas 4 yung mga yan. Kapag may tinatago kang sikreto, kinabukasan, labas agad yan. Ayon kasi sa ulat ay, posibleng ipagpatuloy ng Kamara sa susunod na linggo ang investigasyon sa paggamit ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Okay? Nagbabala naman ng mga mambabatas na maaari nang humantong sa contempt citation sakaling tumanggi muli na dumalo sa hearing ang mga imbitadong opisyal mula sa Office of the Vice President. Ngayon, kitang-kita ang pag-power tripping ng mga pipitsuging mga mambabatas na may ilan libo lamang na boto sa leader na iniluklok ng 32 million na Pilipino. Kaya naman ang tanong, magkano kaya ang offer sa mga mambabatas na ito kapag naipakulong o napa-impeach nila si VP Sara Duterte, kahit na mismong POA na ang nagsabi na sumunod sa batas ang OVP sa paggastos ng CIF na galing din naman kay Bongbong Marcos Jr. Malaki-laki yan. Gayunpaman, dati nang sinabi ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na ang lahat ng atake kay VP Sara Duterte ng mga kabaro niya sa Kamara ay lahat planado. Naku po. At syempre involved dyan ang napakalaking halaga na mula sa pera ng bayan. Kaya ang mga buwaya ay wala nang ginagawa kundi magpaikot-ikot sa isyu ng OVP at hindi para sa ikakabuti ng taong bayan. Itong si Benny Abante ay tila sobrang angas at tapang kay VP Sara Duterte pero sa ama nitong si dating Pangulong Duterte ay urong ang bayag. Nagpahayag kasi si Tatay Digong na handa na niyang harapin ang Quadcom Committee, Drug Lords Lawyers,
sa susunod na mga pagdinig. So, ito nga, no, may nakita ko dito, hinahanap ko, ito yung post ng UNTV na kung saan ay, tingnan natin. Ito pala, may video naman pala eh. One day ago, may video naman pala eh. Sige, tingnan natin. Kung ano tong, ito basahin natin yung post ng UNTV. Paano ba lakihan to nga ba to? Tingnan natin. Dito. Yan. Ito, sabi ng UNTV, may kita nyo dyan si screen. Lakihan natin para makita. Yan. Posibleng ipagpatuloy ng Kamara sa susunod na linggo ang investigasyon sa paggamit ng pondo ng tanggapan ni VP Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Nagbabala naman ng mga mambabatas na maaaring nang humantong sa contempt situation sakaling tumanggi muli na dumalo sa hearing ang mga imbitadong opisyal mula sa Office of the Vice President. Ang lupit nyo iba din ang karakas nyo May ano din kayo Iba din ang karakas. Kayo pa talaga may ganang talagang gagawin nila yon. Mawiwindang kayo. Yari kayo dyan pag ginawa niya. So, ito yung video. Ito yung video para lubos natin maunawaan. May video pala. Hindi ko kasi nakita to. Ito, panoorin natin. Okay, litan lang natin. Medyo galit si Kuya doon sa screen Rosalie, kailan yung schedule ng susunod na pagdinig ng Kamara dito sa issue ng paggamit ng pondo ng OPP? Target sanang may pagpatuloy yung pagdinig ng House Committee on Good Government sa naging paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Posibleng isagawa ang ikatlong hearing sa Lunes, October 14, ayon kay House Panel Chairperson Representative Joel Chua. Kung patuloy namang tatangging dumalo sa investigasyon ng mga opisyal ng Office of the Vice President, gaya ng Undersecretary at Assistant Secretary, maaari anyang magresulta ito sa pagpapataw ng contempt laban sa kanila. Ayon pa kay Congressman Chua, mahalagang makipagtulungan ang mga OVP official upang masagot yung mga tanong sa umani-questionableng paggastos sa pondo ng tanggapan ng Vice Presidente sa mga nakalipas na taon. Kabilang na yung confidential funds noong 2022 at 2023. Dagdag pa ng House Committee Chairperson, parte ng trabaho nilang makipagtulungan sa Kongreso. Nauna nang ipinaabot ni VP Duterte na hindi ito dadalo sa imbitasyon ng komite dahil sa wala anyang batayang mga aligasyon laban sa kanyang opisina. Gayun din, hindi rin anya malinaw ang legislative objective ng komite. Nire-request na nitong itigil ang pagdinig at tiniyak na kikipag-cooperate naman sa findings sa Commission on Audit o COA sa budget utilization nito. Samantala, naghahanap na rin ang House Panel ng susuporta sa mga aligasyon ni dating Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. Ito yung dating DepEd official sa ilalim ng dating DepEd Secretary na si VP Duterte na nakatanggap umano ng 50,000 pesos. Ito pinapaniwalaan nyo to? Kada buwan sa loob ng 9 na buwan mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Naku po. Paktay kayo dyan pag ginawa niyo yan. Tsaka ito, ang tanong mo dito, bakit kaya hindi sinasangayunan or hindi pinapaniw ko? Kasi kung yung nilabas nung witness na yon ni Manang, kung yung nilabas ng mga sobre ay galing nga daw di umano kay BP Sara na binibigyan siya at sinusuhulan siya ng pera, bakit yung nilabas na ebidensya ni BP Sara ba't ayaw pag-usapan sa Kamara? Bakit ayaw yung imbestigahan? Kasi dapat maging sila dyan, maging patas sila dyan. Kasi nga, kung pinapaniwalaan nila yung nilabas ng matanda na yun, dapat paniwalaan din nila yung sinabi ni VP Sara. Yun talaga, nakadocument yun na may ginagamit ang pangalan ng Office of the Vice President para lang makapanghingi ng pera sa ibang mga kumpanya. Gago! Dapat pag-usapan ninyo. Kaso kung talagang bias sila, wala tayong magagawa. Grabe, papahuntem nyo. Yari kayo dyan. Malaking gulo yan. Pag ginawa niya yan, naku. Sinasabi nyo na ipapanuan nyo ng warrant pag hindi dumalo.
Nakatarantaduhan yun. Kayo ba mga banateros, papayag kayo na i-contempt nila, na bigyan nila ng warrant of arrest ang ating Vice Presidente, ang ating tunay na Pangulo ng Pilipinas? Hahayaan nyo ba na ganyan-ganyanin na lang ang ating Pangulo na si VP Sara Duterte? Ay hindi po pwede yan. Napakalaki hong usapin, napakalaki pong kalokohan na